Ang asawang mayaman na hinintay ko ng 3 taon ay biglang nakabasa ng aking isip. Hindi ko ito napansin at patuloy pa rin akong nagpanggap bilang isang mabuting asawa at manugang. Sa libro kasi, sinabi na kapag mas determinado akong habulin siya, mas magiging guilty siya. At kapag dumating ang oras ng diborsyo, mas malaki ang kabayaran na ibibigay niya sa akin. Mahal, pwede bang makasama kita ngayong gabi para salubungin ang bagong taon? Alam ko namang pupuntahan niya ang babaeng mahal niya. Sige, umalis ka na. Kailangan ko rin namang mag-enjoy sa nightlife ko. Pero hindi ko inaasahan na hindi siya umalis at gustong-gusto niyang makita kung ano ang nightlife ko. Habang dumadaan sa salamin, tiningnan ko ang sarili ko. Ang damit na ito, tipikal na estilo ng mabuting manugang, talagang perpekto para sa isang mabait at maayos na asawa. Pero sobrang boring. Dagdag pa ang mukha ng orihinal na karakter na parang White Lotus. Siguradong magpapadama ito ng guilt kay Mushin, ang lalaking taksil na yon. Hanggang sa gusto niyang tapusin ang sarili niya. Nang buksan ko ang pinto, itinago ko ang ngiti ng tagumpay at naging isang mabait na tupa. Mahal, Mushin, wala man lang siyang tiningnan mula sa kanyang mga financial report. Palihim akong naglagay ng isang bagay sa bulsa ng kanyang coat at lumapit sa kanya. Mahal, pwede bang makasama kita ngayong gabi para salubungin ang bagong taon? Tumingala si Mushin. Medyo naiinip ang ekspresyon. Sobrang nakakainis na lalaki. Ako ang asawa mo. Ha? Isang simpleng request lang. Pero ganyan ang reaksyon mo. Ano bang problema mo? Biglang kumunot ang noo ni Mushin. Ano yung tunog na yon? Nagulat ako. Pero nakinig ako. Wala namang tunog. Sa likod ng kanyang malamig na salamin ay isang malamig ding tingin. Hindi ako makakawi ngayong gabi. Kumurap ako at agad na namuo ang luha sa aking mga mata. Pero gusto ko talagang makasama ka para salubungin ang bagong taon. Sobrang sama mo, hindi mo man lang magawang magsinungaling ng dahilan. Tumingala ka na. Sa sandaling tumingala siya, luluha ako ng maganda. Parang kristal. Pero hindi ko inaasahan na talagang tumingala si Mushin at kakaiba ang ekspresyon niya. Iniiwas ko ang mukha ko. Nagpapanggap na matapang para hindi niya makita ang kahinaan ko. Sige, magtrabaho ka na. Kung matapos ka ng maaga, bumalik ka na lang. Hintayin kita. Alam ko namang pupuntahan niya ang babaeng mahal niya, pero huwag kang mag-alala. Hindi rin ako magpapahinga. 3 akong sayaw at panunood ng fireworks ang gabi ko. Siguradong mas masaya kaysa sa iyo. Nilagay ko na ang bagay sa bulsa mo. Kapag hinawakan mo ito, agad mong maaalala ang aking kabaitan at pag-unawa. May isip mo, alam niya na lahat. Alam niya pero hindi nagsalita. Sobrang mabait at maunawain. Nakakapanghinayang. Sa loob-loob ko, tumawa ako ng malakas. Tinakpan ni Mushin ang kanyang tenga. Una na ako, sabi ko, at may pagmamalaki akong umalis. Disko na, yehey. 3 taon na akong nasa loob ng nobelang ito tungkol sa isang mayamang pamilya. Ako lang ang supporting character, habang ang bidang babae ay si Wenroohan. Dahil sa pangarap niya, naghiwalay sila ng bidang lalaki, si Mushin, at umalis patungong ibang bansa. Sa galit, pinakasalan ako ni Mushin, isang hamak na supporting character mula sa mahirap na pamilya. Mahal ni Mushin ang orihinal na karakter at alam niya ang kapangyarihan ng babaeng mahal niya. Kaya ginawa niya ang lahat para manatili sa tabi ni Mushin, tulad ng paglalagay ng gamot sa kanya para mabuntis, pagbura ng mga email ni Wenroohan, at pagpaparatang at pagsira sa kanya pagbalik niya. Sa huli, hindi na nakayanan ni Mushin at pinalayas ang orihinal na karakter. Pero ako, iba, hindi ko mahal si Mushin. Pero mahal ko ang yaman niya. Malinaw sa nobela na kahit hindi mahal ni Mushin ang orihinal na karakter, dahil sa guilt, nagdesisyon siyang ibigay sa kanya ang kalahati ng kanyang yaman sa diborsyo. Pero dahil sobrang nakakainis ang orihinal na karakter, nawalan ng pasensya si Mushin at 1,000,000 yuan lang ang nakuha niya maliit na halaga para sa akin. Kaya sa loob ng 3 taon, naging mabait ako, hindi nagmalaki, hindi nagselos, at tinulungan ko pa silang magkabalikan ni Wenroohan. Mas magiging guilty si Mushin sa akin at sa oras ng diborsyo, doble ang makukuha ko. Pagka-uwi ko,
Nagpalit agad ako ng damit. Sexy na outfit na bagong bili. Maikling palda, fishnet stockings, garter, at high-heeled boots. Peach-inspired makeup. Wavy hair ang outfit na ito. Kahit hindi makapangakit ng lalaki, siguradong makakaakit ng mga babae. Excited akong pumunta sa disco kasama ang mga kaibigang babae. Bit-bit ang bagong itim na coat at bag na may ribbon. Pero pagbukas ko ng pinto, nakita ko ang malamig na mukha ni Mushin. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. May bahid ng gulat sa likod ng kanyang gold-rimmed glasses. Ngumiti siya ng bahagya. Saan ka pupunta? Pagkalabas ko pa lang, eto na agad ang lalaking ito. Bad luck talaga. Malamig ang hangin sa labas. Kaya niyakap ko ang coat para itago ang hindi mabuting asawa na damit ko. Hindi ba't sabi mo hindi ka makakauwi ngayong gabi? Hindi naman nagmalaki si Mushin sa pananamit ko. Lumapit siya, isinara ang pinto, at habang nagpapalit ng sapatos, sinabi, may social event sana, pero tinanggihan ko na. 3 taon na tayong kasal. Ito ang unang pagkakataon na humiling ka. Hindi ko naisip na tanggihan. Patuloy na nag-vibrate ang phone ko dahil sa mga tawag mula sa mga kaibigan. Hindi kaya masyado akong naging matalino at nasira ko ang plano ko. Nakita ko si Mushin na inabot ang bulsa ng kanyang coat. Tiningnan niya ang maliit na kondom sa kamay niya. Puno ng pagdududa ang mukha. Napasigaw ako. Hindi ko yan nilagay. Gusto ko lang talagang bigyan ng sarili ko ng sampal para mabawasan ang katangahan ko. Ngumiti ng bahagya si Mushin. Hindi pa nga kita tinanong. Umamin ka na agad. Lumapit siya sa akin at bilang reaksyon, umatras ako. Mali ako. 3 taon na tayong kasal pero hindi ko pa nagampanan ng maayos ang tungkulin ko bilang asawa. Umatras ako hanggang sa gilid ng mesa, bahagyang sumandal at dahil sa pag-ikot ng palda, mas lalong nahayag ang mga binti ko. Bumaba ang tingin ni Mushin at biglang uminit ang paligid. Kung limitado ang kakayahan ko, naiintindihan ko, pero kailangan ko pa ring panatilihin ang sarili ko para kay Wen Rohan. Kung hindi na niya ako gugustuhin. Nag-iba ang kulay ng mukha ni Mushin, parang nasunog na kaldero. Bigla siyang nagsimulang maghubad coat, vest, at nang hawakan niya ang sinturon, sumigaw ang loob ko. Ano ba? Ilang gamot ang ininom niya ngayon? Biglang bumukas ang pinto. Napatingin ako si Wen Rohan. Nakita ko na siya ng maraming beses sa phone ni Mushin elegante. Parang bulaklak sa tuktok ng bundok. Pero ngayon, tanging puting dress shirt lang ang suot ni Mushin at ang kamay niya, hindi ko alam kung kailan ay nasa hita ko na. Kumunot ang noo ni Mushin. Bakit ka nandito? Bahagyang umatras siya at agad akong tumabi para manood ng drama. May bahid ng sakit sa mata ni Wen Rohan. Gusto kitang makita. Tinawagan kita. Pero hindi mo sinagot. Kaya pumunta ako. Hindi ko inaasahan na pagkatapos ng mga taon, ang passcode ng pinto natin ay birthday ko pa rin. Tinitigan ko ang batok ni Mushin, 3 bahagi ng panunuya, 3 bahagi ng pangungutya, at 4 na bahagi ng lamig ang nasa mukha ko. Sobrang sama mo. Ang passcode ng bahay natin, birthday pa rin ng ex mo. Talagang pangit at ambisyoso, pero biglang lumingon si Mushin. At bilang reaksyon, ngumiti ako ng pekeng ngiti. Halos mangisay ang mukha ko sa pagsisikap. Tinakpan niya ang bibig at umubo, parang pinipigilan ng tawa. Pwede rin namang buksan ang pinto gamit ang fingerprint. Nakalimutan ko lang palitan ng passcode. Salamat sa paalala, papalitan ko mamaya. Nawalan ng kulay ang mukha ni Wen Rohan, pero pilit pa rin siyang ngumiti. Mushin, nagpareserba ako ng mesa sa paborito mong restaurant. Pwede bang samahan mo akong mag-dinner ngayong gabi? Lumipat ang tingin niya sa akin. Hindi ka naman siguro magagalit kung makipagkwentuhan si Mushin sa isang lumang kaibigan. Di ba? Ang lakas ng amoy ng green tea dito. Grabe. Pero kailangan ko pa ring magpanggap. Tiningnan ko si Mushin ng makintab na mata, bahagyang kinagat ang labi, at nagdalawang isip na nagsalita. Kung siya ang magpapasaya sa'yo, sige. Pinutol ni Mushin ang sasabihin ko. Hinila ako palapit at niyakap. Wen Rohan, mahirap akong lapitan. Wala akong lumang kaibigan at wala rin akong kwentong gustong balikan. Gusto ko lang salubungin ang bagong taon kasama ang asawa ko. At saka, ikaw, bilang isang Amerikano, hindi mo ba alam na mapanganib ang pumasok sa bahay ng iba nang walang pahintulot? Agad na sumagot si Wen Rohan
Hindi ako Amerikano. Chinese ako. Kinuha ko ulit ang Chinese citizenship ko. Pero natigilan siya. Please, umalis ka na. Bumaba ang tingin ni Mushin sa akin. Mula sa malamig hanggang sa unti-unting naging malambot. Ang eksenang ito ay parang punyal na tumusok sa puso ni Wenroohan. Umalis siya. Halos natitisod ang mga hakbang. Naging bato ako. Teka, huwag kang umalis. Hindi ganito ang dapat mangyari. Magkabati na kayo at palayasin niyo na ako. Pero nagsimulang magbihis ulit si Mushin. Agad na sumikat ang mata ko. Pilit na itinago ang sakit. Mahal, sundan mo na si Wen. Malamig ang gabi. Manipis ang damit niya. Baka magkasakit siya. Matanda na siya. Hindi pa ba alam na magsuot ng makapal kapag malamig? Kung magkasakit siya, deserve niya yon. Isinuot ni Mushin ang coat ko sa balikat ko. Tara, puntahan natin ang disco mo at manood ng fireworks. Naramdaman ko ang lamig sa aking gulugod. Nagloloko ka ba? Kailan ka pa natutong magdisco? May sikat na club sa lugar na ito na tinatawag na Du. Diyos ko, huwag mo akong dalhin doon. Ngumiti si Mushin at kinaway ang susi ng kotse. Tara na. Pilit akong tumanggi. Malambing na sinabi. Mahal, ayoko talagang pumunta. Bakit? Tanong ni Mushin, puno ng pasensya. Ang mga disenteng babae, hindi pumupunta sa disco. Sagot ko, tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Sige, sa ganyang pananamit, wala talagang kapangyarihan ang sinabi mo. Mas makaluma ka pa kaysa sa mga tao noong panahon ng Qing Dynasty. Kung ayaw mong pumunta, gusto mo bang manatili na lang tayo sa bahay at mag-enjoy sa mundo ng dalawa? Sa totoo lang, ayoko lang talagang sumama sa'yo. Yumuko si Mushin at tiningnan ako. Dalawang pagpipilian. Una, sumama ka sa akin ng maayos. Pangalawa, bubuhatin kita. Nanigas ang ngiti ko. Haha, pipiliin ko ang una. Habang nagda-drive, tumunog ang phone ni Mushin. Tiningnan ko ang screen ng kotse unknown number. Sinagot niya ang tawag. Ashin. Ang lamig-lamig. Boses ni Wenroohan. Mahina at nakakaawa. Pwede mo ba akong sunduin? Handa na akong magpanggap bilang isang mapagbigay at maunawaing asawa. Pero dahan-dahang pinindot ni Mushin ang end call button. Grabe. Ang lamig ng dugo mo. Tumunog ulit ang phone at bago pa makapindot si Mushin, agad ko itong sinagot. Tiningnan niya ako. Hindi masyadong maganda ang tingin. Umiiyak si Wenroohan sa kabilang linya. Ashin, 3 taon akong naghirap. Araw-araw, namimiss kita. Nagsulat ako ng maraming sulat, pero hindi mo kailanman sinagot. Malamig ka, walang puso. Pero ikaw pa rin ang tanging hinintay ko para makatapos ng pag-aaral. 3 taon, gusto ko lang makasal sa'yo. Iniwan ko ang maraming mabubuting lalaki para sa'yo, pero ikaw, nagpakasal ka sa iba sa likod ko. Alam mo ba kung gaano kasakit yon? Ashin, nandito ako sa Shanjiang Bridge. Susunduin mo ba ako? Gagamitin mo pa ang kamatayan para takutin siya. Pero nagulat ako nang biglang huminto ang kotse. Tumalbog ang pag-asa sa puso ko. Maluwag akong nagsalita. Puntahan mo na. Aliwin mo ang nasaktang prinsesa mo. Tiningnan ako ni Mushin ng masama. Pagkatapos ay sinabi kay Wenroohan, hindi. Pinatay niya ang tawag, tumingin sa akin, at sinabi, nandito na tayo sa Du. Tiningnan ko ang labas ng bintana, ang neon sign ng Blue Tears ay kumikislap sa dilim. Pilit akong ngumiti. Haha, ang saya-saya, di ba? Bumaba si Mushin, binuksan ang pinto sa passenger side. Baba na. Hindi ako gumalaw. Yumuko siya at bumulong na parang demonyo. Du, hinintay mo ba akong buhatin kita? Agad akong bumaba. Tinanggal ang seatbelt. Hinawakan ni Mushin ang kamay ko at dinala ako sa Blue Tears. Pumili ng isang sulok na upuan. Naglalaro ang banda sa stage ng isang malambot na kanta. Nakita ko ang kaibigan kong si Mandong. Sa dating mundo, fashion blogger ako. Pagkatapos kong makapasok sa nobelang ito, nagpatuloy ako sa trabaho ko at may mahigit 100 borrow followers na. Nakilala ko si Mandong nang hindi sinasadya. Tomboy ang estilo niya, 178 may ang taas. Parang isang cool na binatilyo. Madalas kaming mag-interact pero hindi ako nag-aalala na makikita ni Mushin ang account ko. Bukod sa financial apps, political news, at sports, wala siyang iba pang apps. Kahit short video apps, nakita rin ako ni Mandong at nagpadala siya ng mensahe. Parang nakita kita, hindi parang
Ako ngayon. Sumugod siya palapit. Nag-text. Akala ko ba hindi ka pupunta? Huwag kang lalapit. Nandito ang lalaking taksil ko. Baka masira ang imahe ko. Natigilan si Mandong at ngumiti ng pilya. Kung ganon, mas lalo akong pupunta para makita ng maayos. Lumapit si Mushin at nagtanong, kanino ka nagte-text? Kaibigang babae? Sagot ko. Biglang lumapit si Mandong, suot ang uniforme ng waiter ng bar. Hawak ang menu ng inumin. Ano po ang gusto ninyong order? Malamig na sumagot si Mushin, pero magalang pa rin. Isang soda? Salamat. Tiningnan siya ni Mandong na parang alien. Pagkatapos ay tinanong ako, ikaw, ate? Isang fresh orange juice, 2 monstro. Sagot ko. Biglang nagsalita si Mushin. Kung gusto mo, pwede kang uminom ng kaunting alak. Ipapakita ko sa'yo na kaya kitang protektahan. Hindi nagbago ang ekspresyon ko at kalmado akong sumagot. Mahal, mahina ang tolerance ko sa alak. Isang shot lang. Bagsak na ako. Sa totoo lang, kaya ko talunin ang isang buong mesa ng mga taga Northeast sa pag-inom. Tiningnan ako ni Mandong na puno ng pagkasuya. Habang naglalakad siya pabalik sa counter, nag-text siya. Ang galing mo talagang magpanggap. Hindi ko talaga maunawaan. Hindi kayo talaga bagay ng lalaking yan. Pinakasalan mo lang siya dahil gwapo siya. Hindi ko maipaliwanag ang tungkol sa pagpasok ko sa libro, kaya nagbigay ako ng dahilan na siguradong tatanggapin niya. Magaling siya sa kama. Tumingin sa akin si Mandong. Komplikado ang ekspresyon. Wow, talagang bihirang katangian yan. Kaya mo ba? Umalis ka na nga. Totoo, hindi kami magkasundo ni Mushin. Kahit nasa club, parang nagyelo ang atmosphere sa pagitan namin. Habang umiinom ako ng orange juice, halos makatulog na ako sa sobrang boring. Biglang pumasok ang isang grupo ng mga kabataan, maingay at masigla. Tiningnan ko sila at agad nawala ang antok ko. Hindi ba't sinabi ni Wen Rohan na magpapakamatay siya sa tulay? Bakit nandito siya? Agad akong tumayo. Humarang sa paningin ni Mushin. Mahal, nahihilo ako. Sa sobrang lakas ng pagkilos ko, nawalan ako ng balanse at halos mahulog mula sa sofa. Agad akong sinalo ni Mushin sa baywang. Dumaan si Wen Rohan, kasama ang grupo niya malapit sa amin. Hinila niya ako palapit at sumandal ako sa kanyang dibdib, namumula ang mukha. Mahal, umuwi na tayo. Tinitigan niya ako at nagtanong, sabihin mo, sa buong buhay ko, makakakilala pa kaya ako ng isang taong tunay na mapagkakatiwalaan? Hindi ko alam kung paano sasagutin ang random na tanong na yon. Nang makita niyang tahimik ako, hinatak niya ako palabas. Akala ko iuwi niya ako. Pero dinala niya ako sa mas malalim na parte ng club. Si Wen Rohan ay masayang nagkukwentuhan sa mga kaibigan niya. Walang bahid ng sakit o lungkot. Tumayo si Mushin sa madilim na sulok, tahimik na pinapanood ang masayang grupo. Sa huli, ano ang pinagdaanan nila para mula sa pagmamahalan ay maging ganito? Sabi niya, hanggang na ngayon, hindi ko pa rin maunawaan. Nagtanggal ng coat si Wen Rohan at sumayaw kasama ang isang lalaki sa stage. Maya-maya, tumugtog ang intro ng Dangerous Party. Isang lalaki at babae, maganda ang pares, na nakakaakit ng atensyon ng buong club. Sensual ang sayaw, mapangakit ang tingin, at malapit ang kanilang katawan. Ang babae ay parang ibinuwis ang buong puso sa kanyang kasayaw. Lalong lumakas ang sigawan ng crowd. Umiinit ang atmosphere. Pero si Mushin ay parang nahiwalay sa mundo, napapalibutan ng kalungkutan. Hindi ko napigilan. Hinawakan ko ang kamay niya. Napakalungkot ng itsura niya, kaya hindi ko rin naitago ang ngiti ko. Hinawakan niya rin ang kamay ko. Hinila ako sa gitna ng crowd at tumayo kami sa harapan. Si Wen Rohan ay masiglang sumasayaw. Pero nang makita niya si Mushin, natigilan ang kanyang mangiti at galaw. Iniwan niya ang kasayaw at tumalon mula sa stage. Hinintay na hawakan si Mushin. Pero umiwas siya. Ipapaliwanag ko. Pakinggan mo ako. Sige, magpaliwanag ka. Sabi ni Mushin. Nagulat si Wen Rohan na pumayag siyang makinig. Tinanggihan mo ako ngayong gabi? Kaya nalungkot ako. Kaya niyaya ako ng mga kaibigan ko para mag-relax. Nakatayo ako sa tabi, nanonood. Pero biglang tiningnan ako ni Wen Rohan. Hindi kailanman umiinom si Mushin. Ikaw ang nagdala sa kanya rito, di ba? Hindi pa ba sapat na ninakaw mo si Mushin mula sa akin?
Bakit kailangan mo pang sirain ang relasyon namin? Oy, ate, ano bang problema mo? Buong puso ko kayong tinulungang magkabalikan. Tapos ganito ka magmalaki. Akmang magsasalita ako. Pero hinintay ni Wenruohan ng baso ng alak mula sa katabi niya at ibinato ito sa mukha ko. Ang lamig. Sa gitna ng tensyon, hindi ko alam kung bakit ganun ang tunog ng boses ko. Salamat na lang. At waterproof ang makeup ko. Itinulak ni Mushin si Wenrohan. Wenrohan, nababaliw ka na ba? Natitisod si Wenrohan at agad siyang dinaluhan ng kanyang grupo. Tinuduro si Mushin. Sino ang itinulak mo? Gusto mo bang mawalan ng kamay? Lalaki ka pa naman, pero nananakit ka ng babae? Mahal na mahal ka ni Rohan. Pero para sa babaeng yan, ginawa mo ito? Pinunasan ko ang mukha gamit ang panyo ni Mushin at bilang reaksyon, humarang ako sa harap niya. Huwag kang matakot, anak, poprotektahan kita ng tatay mo. Dumating din si Mandong kasama ang kanyang mga kaibigan. Handang-handa. Sino ang sinisigawan mo? Huwag kang matakot. Kaya natin sila. Parang mga bata lang yan. Nagsimula ang dalawang grupo na mag-away. Pero sumigaw ang may-ari ng club mula sa stage. Walang away dito. Direktang konektado ang club ko sa pulisya. Kapag nag-away kayo, 3 minuto lang, nandito na ang pulis. Umiiyak si Wenrohan. Hinawakan ang parte kung saan siya itinulak. Ashin, dati sinasabi mo na mahina ako. Napoprotektahan mo ako habang buhay. Pero ngayon, sinaktan mo ako. Hindi pinansin ni Mushin ang mga dramang yon. Ikaw ang unang nagbato ng alak kay Du. Wenruohan, hindi ako ang tipo ng lalaking naawa sa mga babae. Pinapahalagahan ko lang ang mga hinintay ko. Ibig sabihin, hindi na ako mahalaga sa'yo. Umiiyak na sabi ni Wenrohan. Ashin, bakit kami humantong dito? Gusto ko rin malaman kung bakit sila humantong dito. Hindi ko alam. Hindi rin alam ni Wenruohan. Sino ang nakakaalam? Si Mushin. Sumagot si Mushin. Bawat email na ipinadala mo, binasa ko. Sabi mo, namimiss mo ako. Mahal mo ako. Hindi ka makakain o makatulog dahil sa akin. Pero pagkatapos magpadala ng email, ano ang ginawa mo? Natagpuan ko ang account mo mula sa email address na yun. Nagparty ka? Nagdrag race? Tinanggap mo ang paghanga ng ibang lalaki. Makulay ang buhay mo? Kaya bakit ka pa nagpapanggap na miserable sa harap ko? Biglang naunawaan ko ang problema. Sa orihinal na kwento, hinintay ng bidang babae ang lahat ng email hanggang sa bumalik si Wenrohan sa bansa. Doon lang nabasa ni Mushin ang mga email puno ng pagmamahal sa loob ng 3 taon na nagpaalab sa kanyang damdamin. Pagkatapos, nagkabalikan sila at sama-samang nilabanan ng orihinal na karakter. Hindi na nag-imbestiga si Mushin tungkol sa buhay ni Wenrohan sa Amerika. Pero ako, iba ang ginawa ko. Ang mga email na yon ay nagpagising sa pagnanasa ni Mushin, pero dahil sa pride, tahimik niyang sinundan ang buhay ni Wenrohan at nakita ang kabaligtaran ng inaasahan niya. Siya ay miserable sa pag-ibig, habang si Wenrohan ay parang hindi kailanman nagmamahal. Nagmalaki si Wenrohan. Asin, hindi ka ba masaya na maayos ang buhay ko? O kailangan bang makita mo akong miserable para maging masaya ka? Alam ni Mushin na kapag mas marami siyang paliwanag, mas lalo siyang mahina. Kaya ngumiti lang siya ng malamig at sinabi, parang perlas na itinapon sa baboy. Hindi ko napigilan, napatawa ako. Pero agad kong tinakpan ang bibig ko. Huwag mo na ulitin ang pagbato ng alak, Wenrohan. Hinila ako ni Mushin sa likod niya at malamig na sinabi, Wenrohan, dinala ko si Du dito para maglaro. Nagkataon lang na nagkita tayo. May sasabihin rin ako. Tapos na ang relasyon natin noong pinilit mo akong maghiwalay para sumama sa'yo sa Amerika. Hindi kita itinuring na kaibigan at wala rin akong gustong balikan. At tungkol sa mga sinabi mo, ibinabalik ko sa'yo. Huwag mong sirain ang relasyon ko sa asawa ko. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ko at hinila ako palabas. Isang lalaki mula sa grupo ni Wenrohan ang humarang. Saan ka pupunta? Magpaliwanag ka muna. Itinulak siya ni Mandong. Anong drama yan? Sino ang natatakot sa'yo sa ganyang itsura? Kahit aso magluhod sa'yo, sumigaw ulit ang may-ari ng club. Walang away. Walang away? Umiiyak si Wenrohan. Hinintay si Mushin. Mushin, huwag kang umalis. Nagbanta pa siya.
Kung aalis ka ngayon, tapos na talaga tayo. Hinarang ako ni Mushin at umiwas kay Wenrohan. Mushin, pagsisisihan mo ito. Unti-unting nawala ang ingay sa likod. Nang bumukas ang pinto ng club, malamig na hangin ang humampas na nagpagising sa akin. Hindi siguro naiintindihan ni Wenrohan o nagpapanggap siyang hindi naiintindihan. Pero naintindihan ko na ang dahilan ng pagkabigo ni Mushin ay hindi dahil mas maganda ang buhay ni Wenrohan kaysa sa kanya, kundi dahil sa pagpapanggap niya. Lumingon ako kay Mushin. Biglang nanubig ang mga mata ko. Sa harap, iba ang sinasabi. Pero sa likod, iba ang ginagawa. Ako rin, isang pekeng tao tulad niya. Biglang huminto si Mushin. Yumuko? At tiningnan ako. Du, pwede ka bang mag-promise ng isang bagay sa akin? Ano yon? Tanong ko. May bakas ng kalungkutan sa mata ni Mushin. Kahit ano pa ang nangyari noon. Mula ngayon, pwede bang wag ka nang magsinungaling sa akin? Kung may bagay kang ayaw sabihin, pwede kang tumahimik, pero huwag mo akong lokohin. Pwede ba? Sa totoo lang, napakabuti sa akin ni Mushin. Maluwag na penthouse, luxury car, big 0-0 monthly allowance. Hindi niya hinintay ang kalayaan ko. Hindi niya ako pinilit mag-anak o gampanan ng tungkulin bilang asawa. Binigay niya sa akin ang buhay na hindi ko napangarap sa dating mundo. Malamig lang siya minsan kung hindi ko nabasa ang nobela at hindi ko alam na may mahal na siyang iba at ididiborsyo niya ako. Baka hindi rin ako naging ganito kalaban sa kanya. Pero ngayon, malinaw ang katotohanan sa harap ko. Tinanggihan niya si Wenrohan ng direkta at pinrotektahan ako ng maayos. Sa sandaling ito, nawala ang lahat ng galit ko at napalitan ito ng guilt. Tumango ako. Pangako ko yan sa'yo. Ngumiti si Mushin at nagpasalamat. Bakit ka ganyan? Mushin? Gusto ko nang sampalin ang sarili ko sa sobrang pagsisisi. Pwede mo bang sabihin sa akin kung sino yung lalaking nagdala ng inumin natin? Tanong niya. Natigilan ako. Pero agad na naunawaan. Kaibigan ko yon. Babay? Medyo tomboy lang ang estilo. Paano kayo nagkakilala? Tanong niya ulit. Nagkwento ako tungkol sa pagiging video vlogger ko at sa huli, sinabi ko, pero wag mo akong tanungin tungkol sa account ko. Hindi ko talaga sasabihin. Tumawa si Mushin. Sige, iba na lang ang itatanong ko. Alin ang mas gusto mo? Ang dating estilo mo o ang ngayon? Ngumuso ako at mahinang sinabi, maganda ako ngayon kahit anong isuot ko. Bagay, pero gusto ko na isuot mo ang tunay na gusto mo. Hindi yung para lang mapalugdan ng iba. May init na dumaloy sa puso ko. Alam ko na, sagot ko. Pinusod niya ang ulo ko. Sakay na. Tara na. Uwi na ba tayo? Tanong ko. Hindi. Manonood tayo ng fireworks sa gilid ng ilog. Tumakbo ako agad sa pinakamagandang spot. Lumingon ako at kinawayan siya. Mahal, bilisan mo. Biglang may malambot na dumampi sa paa ko. Pagbaba ko ng tingin, isang golden retriever ang nakadikit sa akin. Nakangiti na parang araw. Yumuko ako at hinaplos ang ulo niya. At agad siyang nag-enjoy. Lumapit si Mushin. Binabalot ako ng kumot. Gusto mo ba ng aso? Ngumiti ako ng tanga. Sobrang gusto ko. Lalo na yung malalaki. Sa sandaling yon, sumabog ang unang fireworks sa kalangitan. Parang mga bituin na nagkalat sa lahat ng direksyon. Napasigaw ako sa excitement. Ang ganda? Sobrang ganda. Niyakap ako ni Mushin ng mahina. Sa gitna ng ingay ng mga tao, biglang natahimik ang lahat ng ilang segundo. Narinig ko ang kanyang bulong, Du, Happy New Year! Kamakailan, napansin ko ang pagbabago kay Mushin. Dati, maaga siyang umaalis at late umuwi. At tuwing weekend, pumupunta siya sa villa sa suburbs para mag-relax. Kung gusto ko siyang makita, kailangan kong pumunta sa opisina niya, magdala ng pagkain, damit at magmalasakit para makakuha ng points. Pero ngayong New Year holiday, hindi siya umalis. Sa umaga, nag-gym siya. Pagkatapos ay namili ng pagkain para magluto. Sa hapon, inaasikaso niya ang trabaho. Inaalagaan niya ako sa bawat detalye pagkain, tulog, shopping pero hindi niya ako inaabala. Habang nag-i-edit ako ng video sa kwarto, narinig ko ang kalansing ng mga pinggan sa labas. Ang pakiramdam ng pamumuhay, kasama siya ay sobrang komportable. Ano na ang gagawin ko? Pagkatapos ng holiday,
Bumalik si Mushin sa trabaho. Pero tuwing umaga, inihahanda niya ang almusal ko. Tinutawagan ako para kumustahin at umuuwi ng mas maaga kaysa dati. Ang nakapagpapalambot ng puso ko ay ang mga text niya. Sa daan, gusto mo bang may iuwi akong pagkain? Kahit kailangan niyang mag-detour, binibili niya pa rin para sa akin. Isang gabi, umuwi si Mushin. Tulad ng dati, excited akong tumakbo sa pinto. Nandito na siya. Dinala na niya ang barbecue ko. Hawak niya ang bag ng barbecue sa kaliwa at isang maliit na hawla sa kanan. Sa loob ng hawla ay isang golden retriever puppy. Natigilan ako. Kaninong aso to? Pinuksan ni Mushin ang hawla at dahan-dahang lumabas ang tuta. Lumapit sa paa ko. Hindi ako makahinga. Tiningnan ko siya. Pinapayagan mo akong mag-alaga ng aso sa bahay sa ilalim ng orange na ilaw. Ngumiti siya. Minsan, masyado akong busy. Kapag may kasama ka rito sa bahay, mas magiging kalmado ako. Niyakap ko ang tuta. Inamoy ang mabangong balahibo nito at hinintay ang malambot na fur. Umagos ang luha ko. Huhu. Sa wakas, may sarili na akong tuta. Akmang pupunasan ni Mushin ang luha ko, pero natigilan siya. Mahal. Salamat. Sabi ko. Tumango lang siya at bumalik sa kwarto niya. Habang naglalaro ako sa tuta, tumawag si Mandong. Excited akong nagkwento tungkol sa tuta. Pero halos hindi siya makahinga sa kanyang sinabi. Huwag ka nang magmalaki. Pumunta ka na sa Silu. May nagpo-post tungkol sa'yo. Kinuha ko ang phone ko. Yakap-yakap ang tuta. Sa Silu, ang pinakamalaking video platform sa mundo. Isang account na may pangalang Dong Bianyang na may mahigit 500 surong followers ay nagpost na ako daw ay isang immoral na babae, ganid sa pera, at sumingit sa relasyon ng iba para makapag-asawa ng mayaman. May mga larawan at ebidensya at ang mga salita ay parang totoo. Ang mga komento sa baba ay puro panlala ito. Tingnan mo ang pananamit niya. Halatang hindi disenteng babae. Totoong third party. Grabe. Ganyan pala siya. Sinusundan ko pa naman siya. Unfollow na agad. Agad akong gumawa ng video para magpaliwanag at ang mga fans ko ay tumulong din sa paglilinaw. Pero karamihan sa mga manonood ay nahumaling sa kwento ng third party na nang-agaw ng asawa at walang pakialam sa aking paliwanag. Naunawaan ko na ginamit ng kalaban ang isang organisadong grupo para manipulahin ang opinyon ng publiko at durugin ang isang content creator na tulad ko. Pagkatapos, nag-post ulit ang Dong Bianyang ng larawan ni Wen Rohan at sumabog ang publiko. Grabe, ang ganda, puro at elegante. Tunay na diwata, hindi tulad ng malandi na yan. Isang diyosa, isang call girl. Bulag ba ang lalaking yan? Iniwan niya ang diyosa para sa isang malandi. Nawala ang 5-2. 0 followers ko at nadamay pati si Mandong. Kung kaibigan mo ang third party ka rin. Nagpanik si Mandong. Ano ang gagawin natin? Sinubukan kong kontakin ang mga kilalang account na kakilala ko. Umaasang tutulungan nila ako. Pero yung mga dating tinuturing akong kaibigan ay hindi na sumasagot at may mga hinintay pa ako. Tumawag ulit si Mandong. Tingnan mo ang hot search. Si Mushin ba yun? Agad kong binuksan ang hot search. Gumawa si Mushin ng social media account at nagpost ng malinaw na timeline ang paghihiwalay nila ni Wen Rohan, ang pagkikita natin sa isang arranged marriage at ang kasal natin. May maikling caption na matigas. Ang kasal ko kay Du ay legal at moral. Hindi ko papayagan ang sino mang manira sa kanya. Lahat ng nagkakalat ng maling impormasyon ay haharapin ng legal na aksyon. Ang opisyal na account ng kumpanya ni Mushin ay nag-share rin ng post. Tinuturing akong Mrs. Mu. Ang mga A-list celebrities na endorser ng kumpanya niya ay nag-share din ng post. Sa isang gabi, nagbago ang ihip ng hangin. Nagsimulang magmalaki ang netizens laban kay Dong Bianyang. Palaganap ng fake news. Natapilok ka na ngayon. Maghanda ka sa korte. May mga dumalaw sa aking account. Totoong Zongsai Juichi CEO chasing his wife na kwento sa totoong buhay. Ang gwapo ng pagprotekta niya sa asawa niya. Ang mga fans ng mga celebrity ay nagsimulang magsipsip. Kumusta, Mrs. Mew? Ang artista namin ang unang nag-share ng post. Kaya isaalang-alang mo ang kontrata namin ha. Ang may bahay ng boss? At 0 followers lang. Hindi bagay.
follow na. Guys, sumabog ang followers ko at nadamay si Mandong sa kasikatan. Namangha siya. Grabe, ang lakas ng asawa mo. Pumasok ako sa kwarto ni Mushin. Bukas ang pinto at nakaupo siya sa spaceship chair malapit sa malaking bintana. May libro sa mukha. Tamad na nagbababad sa araw. Lumapit ako at hinawakan ang kamay niya. Mahal, salamat. Inalis ni Mushin ang libro at hinintay ang kamay. Ako pa ang nagdala ng gulo sa maliit mong mundo. Parang bumalik ang dating distansya sa pagitan namin. Dumating ang tuta, kinagat ang tsinelas ni Mushin at humingi ng haplos. Tiningnan niya ito ng ilang segundo. Pagkatapos ay inilayo ang paa. Dalhin mo na sa kwarto. Gusto ko munang magpahinga. Tiningnan ko ang profile ng mukha niya, napakaganda. Pero may hapdi sa puso ko. Ano ang ginawa ko? Nagalit ba siya? Makalipas ang ilang araw, nalaman ko na may problema sa cash flow ang kumpanya ng pamilya ni Wenroohan. Agad nilang inanunsyo ang engagement ni Wenroohan kay Zhao Xiao, ang pangalawang lalaki sa nobela. Samantala, mataas pa rin ang atensyon sa akin at maraming brand ang gustong makipagtulungan sa akin. Pero tinanggihan ko lahat at nag-post lang ng bagong video. May aso na ako? Guys, tulungan niyo akong magbigay ng pangalan sa tuta. Sa tanghali, umuwi si Mushin. Tumakbo ako sa kanya. Mahal, bakit ka umuwi? May dala ka bang pagkain? Kinuha ko ang box sa kamay niya. Wow, Black Forest cake. Salamat, mahal. Umusog ako. Sobrang saya. Tumakbo ang tuta sa paligid ng paa ko. Ngumiti ako. Tumaba ako lately. Mahal, dalhin mo ako sa gym. Umupo si Mushin sa harapan ko at inabot ang isang stack ng papel ang divorce papers. Mahinahon niyang sinabi, pero parang kulog sa tenga ko. Magdiborsyo na tayo. Ang bahay na ito, sa'yo na. Aalis na ako ngayon. Ang ibang properties, tulad ng bahay at kotse, piliin mo kung ano ang gusto mo. Kahit ilan pa yan. Hindi masyadong marami ang savings ko, pero ibibigay ko rin sa'yo lahat. Marami kang atensyon ngayon, kaya pwede nating itago ang diborsyo ng 1 taon. Sa panahong yon, malaya kang makipagrelasyon. Kung kailangan mo ng tulong sa hinintay, hanapin mo ako. Huwag kang magpanggap na kaya mo lahat kahit hindi mo kaya. Hindi ko narinig ng maayos ang sinabi niya. Ang tanging umuugong sa isip ko ay magdiborsyo na tayo. Natulala ako. Gusto mo akong idiborsyo? Dahil ba nag-engage si Wenroohan, kaya gusto mong agawin siya? Umiling si Mushin. Hindi, wala itong kinalaman sa kanya. Maniniwala ako sa'yo. Akmang hihintay ko ang cake at ibabato sa mukha niya. Pero sayang naman, kaya umiyak na lang ako habang yakap-yakap ang cake at tumakbo sa kwarto. Humagulgol sa kama. Lumubog ang kama sa tabi ko. Umupo si Mushin at hinaplos ang buhok ko. Huwag ka nang umiyak. Asawa kita. Diba? Pumikbi siya at akmang tatayo. Pero bigla ko siyang hinatak at pinatihaya sa kama. Namumula ang mga mata ko, nakaupo ako sa kanya, at marahas na hinila ang kanyang polo. Hindi ako makikipagdiborsyo. Mushin, sabihin mo sa akin, huwag kang mangarap na makipagbalikan kay Wenroohan. Kung ididiborsyo mo ako, magbibigti ako sa harap ng opisina mo. Sa buong buhay na ito, ako lang ang dapat kasama mo. Nakahiga si Mushin sa malambot na kama. Ang kanyang maayos na mukha ay lalong naging kaakit-akit sa puting bedsheet. Humikbi siya. Hindi ba't palagi mong gustong makipagdiborsyo sa akin? Hindi mo lang alam kung paano sasabihin, kaya tinulungan kita. Pinilit kong ngumiti habang umiiyak. Dati, pero ngayon, hindi na. Umiiyak pa rin ako. Hinintay ko siya ng mga halik sa mukha at kinagat ang balikat niya. Tumayo ang tuta. Sa gilid ng kama, tumatahol na parang sumusuporta sa akin. Mabuti, tuta. Good job. Nadagdagan ang lakas ko. Inabot ko ang sinturon ni Mushin. Biglang nag-iba ang mundo, pinatihaya niya ako sa kama. Malalim ang mga mata ni Mushin, parang lawa sa taglamig. Hindi na magdidiborsyo. Sa buong buhay na ito, ikaw lang ang kasama ko. Palagi kong iniisip na ang kasal na ito ay isang transaksyon lamang. Kailangan ko ng isang mayamang asawa para maging matatag ang buhay ko. Kailangan niya ng isang asawa sa pangalan para pigilan ang mga tsismis. Ang pag-aasawa para sa akin ay pagbabago lang ng social status.
3 taon na ang nakalipas. Noong una kong nakita si Du, nakatayo siya sa harap ng opisina ko. Yakap-yakap ang isang bungkos ng bulaklak. Parang tanga, sabi niya. Kumusta? Ako ang magiging asawa mo. Kumunot ang noo ko. Isang nakakainis na babae. Araw-araw siyang pumupunta. Dala ang mga lunchbox na sinasabi niyang siya ang nagluto. Pero pag tiningnan mo ng maigi, binili lang lahat. Isang ambisyosong babae. Gustong makuha ang puso ko sa pamamagitan ng mga murang lunchbox. Alam niya rin kung paano magpanggap na nakakaawa. Kapag kumunot ang noo ko, agad siyang yumuyuko, kinakagat ang labi hanggang sa pumuti ito. Sige, hayaan ko siyang isipin na naniniwala ako na siya ang mabait at maayos na asawa. Pero ang hindi ko inaasahan ay, pagkatapos ng lahat ng pagpapanggap na nakakaawa, ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap ng kasiyahan kapag tumatalikod siya. Unang beses ko itong napansin noong bisperas ng bagong taon. Nakatayo siya sa harap ko, nakayuko, luha-luha ang mga mata. Mahal, pwede bang makasama kita ngayong gabi para salubungin ang bagong taon? Sa loob-loob niya, ano ang iniisip? Sobrang nakakainis na lalaki. Isang simpleng request lang, pero ganyan ang reaksyon mo? Ano bang problema mo? Natigilan ako. Sa sandaling yon, parang may nabasag sa puso ko. Tinitigan ko siya, hindi alam kung paano magre-react. Pero si Du, walang kaalam-alam. Patuloy pa rin sa pag-arte bilang isang nakakaawang asawa. Nang tumalikod siya, hindi ko napigilan. Hinigpitan ko ang kamao ko. Ano ako sa kanya, isang paraan para yumaman, isang money machine, o isang laro para sa kasiyahan niya. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, naramdaman ko ang pagkabigo. Mula noon, hindi ko na itinuring si Du bilang asawa ko. Sinimulan kong pansinin ang bawat kilos niya, ang bawat kunot ng noo, bawat ngiti, bawat tingin parang mga punyal na tumutusok sa puso ko. Oo, hindi niya talaga ako mahal kahit kaunti. Alam ko na sinasaktan ko ang sarili ko, pero hindi ko mapigilan. Sa gabi, kapag pinapatay ko ang ilaw at nahihiga sa kama, ang tanging liwanag ay mula sa lampshade. Ipipikit ko ang mga mata, susubukang patulugin ang sarili. Pero kapag pumipikit ako, nakikita ko ang mukha ni Du. Nakangiti ng may pagmamalaki, mga mata niya na parang nangungutya. Mahal, gusto ko talagang makasama ka para sa bagong taon. Nakakainis kang lalaki. Ano bang problema mo? Bigla akong napabangon. Kinuha ang baso ng malamig na tubig at ininom ito ng isang lagok. Kinabukasan, sinabi ko sa driver na ilabas ang kotse. Sa gym, sinuntok ko ang punching bag. Pawis na pawis. Masakit ang kamay, manid ang kamao. Pero hindi pa rin tumitigil ang isip ko sa pag-iisip sa kanya. Oo, hindi niya ako mahal. Nagpapanggap lang siya. Pero bakit gusto ko pa rin siyang hawakan? Hindi ko na gustong mag-isip pa. Sabi ko sa sarili ko, magdiborsyo na lang para matupad ang gusto niya. Para matapos na ang sakit ko, inihanda ko na ang divorce papers. Pero nung gabing yon, suot ni Du ang maikling itim na dress, fishnet stockings, wavy hair, at mga matang kumikislap. Nakangiti na parang bulaklak. Nakakainis na babae. Saan ka pupunta sa ganyang itsura? Saan ka pupunta? Tanong ko. Pilit na pinapanatili ang kalmado. Sa disco. Yehey, sagot niya. Huminga ako ng malalim. Hindi ko sigurado kung galit ako dahil sa pananamit niya o dahil gusto niya akong iwan para pumunta sa lugar na hindi ko makontrol. Sa sandaling iyon, gusto ko lang siyang pigilan. Huwag hayaang umalis. Pero biglang dumating si Wen Rohan, ang babaeng dating buong mundo ko. Ngayon ay nakatayo sa harap ko, suot ang puting dress, mga matang kumikislap na parang buwan. Ashin, huwag kang umalis. Tiningnan ko siya. Pasensya na. Rohan, ikaw ang dating mundo ko. Pero gumuho na ang mundong yon. Lumingon ako kay Du, at sa nagulat na mata ni Wen Rohan, niyakap ko ang asawa kong hindi magaling magpanggap. Kailangan kong manatili sa tabi niya hanggang sa magsabi siya ng totoo. Ngayon, nakahiga ako sa kama. Si Du ay nakakulot sa dibdib ko. Ang kanyang mahabang buhok ay parang mainit na bukal. Tulog na tulog pa siya. Ang kanyang labi ay bahagyang nakangiti. Parang may magandang panaginip. Tinitigan ko siya ng mabuti. Hindi mo ba talaga ako mahal? Hinintay ko ng marahan ang pisngi niya. Hindi ko na alintana. Mahal mo man ako o hindi?
Hindi kita pakakawalan. Du, bumulong ako sa tenga niya. Mahal kita. 3 taon pagkatapos, sa sala. Naglalaro ang tuta ng mga plastik na laruan. Kinagat nito ang una na hugis pato. Kumakawag ang buntot. Sa sulok ng sofa, nakaupo si Du. Nakasandal sa unan, hinintay ang kanyang umbok na tian. At bumubulong, baby. Late na naman ang daddy mo sa dinner. Ano kaya? Ipapakama ko ba siya sa sofa mamaya? Nakatayo ako sa pinto. Hawak pa ang susi ng kotse. Ngumiti. Oh, sofa. Huwag kang magmalaki. Lumapit ako ng dahan-dahan. Imuko. At bumulong sa tenga niya. Babe, nandito na ang asawa mo. Napatalon si Du. Kailan ka pa nandito? Nung sinabi ko bang sofa ka matutulog. Ngumiti ako. Nagpanggap na seryoso. Kinagat ni Du ang labi. Namumula ang muka at inayos ang unan. Joke lang yon. Sino bang magpapakama sa'yo sa sofa? Imuko ako. Hinawakan ng kamay niya. Nadadampi ang malambot niyang kamay. Pangako ko, hindi na kita paghihintayin ng matagal. Mula ngayon, kahit gaano ka busy, uwi ako bago mag-7. Nose, okay. Kumislap ang mga mata niya. Totoo, totoo. Sagot ko. Ngumiti siya at sumiksik sa dibdib ko. Ang ulo niya ay parang pusa. Tumalo ng tuta sa sofa. Sumiksik sa pagitan namin. Tumatahol. At mabilis na kumakawag ang buntot. Kaya natawa ako. Sa gabi, nakaupo kami sa kama. Nakaakbay ako kay Du. Ang ulo niya ay nakapatong sa balikat ko. Malaki na ang tiyan niya. At ang mga malalambot na kurba sa ilalim ng kanyang nightgown ay nagpapakalma sa puso ko. Naririnig mo ba? Bulong ni Du. Sinusipa ng baby. Sagot ko. Inilagay ang kamay sa tiyan niya. Nararamdaman ang maliliit pero malinaw na sipa. Isang maliit na buhay ang gumagalaw doon na nagpapaalala sa akin ng kanyang presensya ang unang anak namin. Ano ang sinasabi ng baby? Tanong ko. Pumikit si Du. May malambot na ngiti sa kanyang mukha. Sabi ng baby, Daddy, bilisan mo umuwi. Kundi ipapakama ka ni Mommy sa sofa. Natawa ako. Hinintay ko siya ng mahigpit. Hindi hihintayin ni Daddy na maghintay kayo ni Mommy ng matagal. Pangako ko. Unang kaarawan ng anak namin, napuno ang kusina ng amoy ng bagong lutong cake. Suot ng anak namin ang pink na princess dress, nakatali ang buhok ng 2 ribbon, nakaupo sa mataas na upuan. Tinititigan ng cake, Daddy. Nasaan na ang cake? Inilabas ko ang cake at inilagay sa mesa. Ngumiti. Eto na, mahal na prinsesa. Tara, ipan natin ang kandila. Nakatayo si Du sa tabi ko. Hinawakan ang kamay ko ng mahigpit. Sabay kaming 3 na humihip ng kandila at ang nagliliwanag na apoy ay namatay. Napuno ang kwarto ng masayang tawa. Happy birthday. Mahal na anak. Happy birthday. Babi ko. Tumalon-talon ang anak namin. Pumapalakpak. Nakangiti ng malaki. Eto na ang hinintay ko, ang kaligayahan na hinintay ko. Sa gabi, nakaupo kami sa kama. Yakap-yakap si Du at ang anak namin. Nagkukuwento ng fairy tale. Nung unang panahon, may isang magandang prinsesa. Maganda tulad ni Mommy. Diba, Daddy? Tanong ng anak. Kumikislap ang mga mata. Oh, maganda tulad ni Mommy. Sagot ko. Tiningnan ako ni Du. Namumula ang mukha at hinintay ang kumot para takpan ng anak. Pagkatapos ng kwento, tulog na ang anak. Dahan-dahan kong tinakpan siya ng kumot. Pagkatapos ay lumingon kay Du. Pagod ka na ba? Tanong ko. Hinintay ang kanyang buhok. Hindi naman, sagot niya. Tingnan mo, kamukha ba niya ako o ikaw? Tanong ko. Tinititigan ang natutulog na mukha ng anak. Kamukha ko. Maganda at cute, pero matigas ang ulo at makulit. Tulad ko rin. Sagot ni Du. Tumatawa. Ngumiti ako. Hinintay ang baba niya at tinitigan ang kanyang mga mata. Du, salamat sa pagbibigay sa akin ng isang pamilya. Naluha si Du. Ngumiti ng malawak. Ikaw rin. Salamat sa pagpili na manatili sa akin. Yumuko ako at dahan-dahang hinintay ang kanyang labi. Sa maliit na kwarto, ang hangin sa labas ng bintana ay parang bulong ng pagpapala. Ang mainit na liwanag ay parang yakap sa aming 3.